Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Karanasan ito ng api ng kaibigan ko na ipatago ko na lamang sa pangalang Ate Merla. Taklasik ng bunsong kapatid ni Ate Merla. Maging matalik ko itong kaibigan simula noong elementarya hanggang sa umabot kami ng kolehiyo. 20 taon ang tanda nito sa amin. Siyang paralay sa kanilang siyam na magkakapatid. Dahil madalas ako sa bahay nila ay naging panaday na ang loob nila sa akin. Hindi na nila ako tinuturing na iba. Parang kartime rin ako ng pamilya nila. No third year high school kami. Habang abala kami ni Carol sa paggawa ng project, biglang lumapit sa amin si Ate Mirna. Dinalhan niya kami lang sumalak na Pinoy. Itinigil mo na namin ni Carol ang aming ginagawa at habang nagmimerienda kami, ay nakikipagkwentuhan sa amin si Ate Mirna. Dito na nga niya maikwento sa akin ang naging karanasan niya sa probinsya ng mga magulang ng kanyang unang naging asawa. 16 anyos pa lamang umano si Ate Mirna nung makilala niyo yung napamasawa niya. Maging nobyo nga umano ito at hindi nagtagan sa iba't baby si Sherpe ay nabuntis si Apinoy. Dahil doon kahit na minor edad pa lamang daw silang pareho, ay nagpasyala ang mga magulang nung magkabilang panig na pagsamahin ng dalawa bilang mag-asawa. Kumbaga, live-in sa mga panahon lang Sirse. Noong una, timira daw sila sa bahay ng magulang ni Aping Mirla. Pero lang umabot na sa 7 buwan yung ipinagbubuntis niya. Lumipat na raw sila sa Pangasinan. Daan daw nakapira yung mga naging biman niya. At doon na rin nagsimula ang naging karanasan niya sa mga aswal. Mula rito sa Valenzuela, bumiyahe sila patungo sa Pangasinan. Yung bahay umano ng napalasawa niya ay malapit lamang sa dagat kung saan wala silang gaanong kapitbahay. Kung meron man, medyo malayo-layo. Maraming mga taning na buko at iba pang mga halaman sa paligid ng bahay nila yon. Pagdating umano nila sa lugar layon, sobrang namauharaw si ate sa ganda ng palawin. Pakiramdam nga raw niya noon ay napakalapit kaya sa kalikasan. Hindi umano niya lubos sa kalain na ang lugar na lubos niyang hinalaan ay lugar din pala ng mga nilalang na dapat niyang patakutan. Medyo may kanakiyan naman daw ang bahay kahit na hindi yun konkreto. Gawa lamang yun sa mga plywood na makakapal. Halatang ganing sa bundok ang mga ahoy na ginamit doon. Papasok na sila sa bahay. Nagbaka umano si ate kung bakit doon sa mismong tapat ng pintuan ay may mga nakasabik na nakabugkos na bawal. Then wala umano anam si ate sa mga ganon. Inisip na lamang umano niya na baka pampaswerte lamang yon. Sabik na sabik daw sa kanyang adyang mga binar na dahil yung ipinagbubunpis niya ay magiging unang apo nila. Isa pa, iyon bilang kauna-una ang pagkakataon na dinala siya roon ng kanyang napamasawa. Yung umang tabi niya roon, nagpapaka umano siya Sir Seth dahil nakita umano niya ang kanyang binang lalaki na may belang pananggana na puno ng abonon. Kinuha nila ito mula sa kanan nilang bikawe. Samantala, lakas na nabumbilya ang blinenden babae na may belang garapon na puno ng asin. Iwabas din umano yan sa bahay. Para manaman kung saan nila babaling yun. Suwilip siya sa may bintana na gawa sa matatabang alayan. Tipang-kipa raw niya, yun na nangyayari sa nabas noon. Paanong lakitipal niya? Binibudburan ng abo ng kanyang binang lalaki ang paligid ng kanilang bahay. Napipa niya rin itong naghagis ng abo sa may buburan habang may ano itong ibinubulong-bulong. Natanaw rin kuya ang kanal bilang babae na naghahagis ng asin sa paligid ng kanilang bahay. At katulad ng ginawa ng asawa nito, magsaboy rin siya sa may bubuhan. Nung matapos daw ang mga yon,
ay saka pa namang sina pumasok sa loob ng bahay. Dahil nahiya pa siya noon. Hindi pa niya nagawang magtanong kung para saan ang ginawa nilang yon. 6:00 pa lamang daw ay tapos na silang maghapunan noon. At eksaktong 7:00, nasa higaan na sila. Patay na rin umano ang ilaw sa buong kabayan. Liban sa ilaw ng kwarto kung saan sila natutulog ng kanyang asawa. Bago umano pumasok sa kwarto ang biyenan niyang babae, na itatago ko na lamang sa pangalang Nanay Tess. Binulungan siya nito at sinabing, kahit na anong mangyari, wag na wag daw silang magpapatay ng ilaw. Huwag din daw kalimutang isara ng maigi ang mga bintana. Tumango na lamang daw siya noon kahit na hindi pa niya naitatanong kung bakit kailangang nakabukas pang ilaw. Siya raw kasi yung tipong hindi nakakatulog kapag nakabukas ang ilaw noon. Lumalalim na umano ang gabi, pero hindi pa rin niya magawang makatulog. Pakiramdam niya kasi ay nasisilaw siya sa liwanag ng ilawan. Sinubukan na niyang takpan ng malinis na tela ang mga mata niya pero hindi pa rin daw talaga siya dinadalaw ng antok noon. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, siniko-siko niya ang kanyang natutulog na asawa hanggang sa magising ito. Inutusan niya umano ito na patayin ang ilaw noon. Kaagad naman daw itong sumunod. Pagkatapos ay muli na itong nahiga at natulog. Noon pa lamang daw siya tuluyang dinalaw ng antok. Papatulog na siya nang may marimig siyang mga umaangil. Parang malapit na malapit lamang daw ito sa kanila noon dahil sa napakalakas ng tunog. Yun bang tipong para daw pinaghalong angil ng aso at angil ng pusa. Hinayaan na lamang daw niya yon at ipinagpatuloy na niyang pagtulog. Ilang oras lamang umano ang lumipas ay nakalingat siya. Meron siyang naririnig na tumatakbo noon. Maya-maya, marinig niya ang boses ng kanyang biyanang lalaki na wala raw itong tigil sa pagmumura. Sumisigaw raw ito na para bang may kung sinong hinahamon. Kinabahan daw si Ate Mirna kaya naman dali-dali siyang naupo at tinapik-tapik niya ang pisngi ng kanyang asawa para gisingin ito. Paggising nito, niyaya niya itong lumabas sa kwarto para tingnan kung bakit tila galit na galit ang biyanan niyang lalaki. Sinindihan umano nila yung mga ilaw at saka na sila pumunta sa may sala. Nakasalubong umano nila si Nanay Tess noon, ang biyanan niyang babae. Bakas umano ang pag-aalala sa mukha nito. Lumapit umano ito sa kanya at saka pinanong kung okay lang daw ba siya. Tinanong din daw nito kung hindi ba sumasakit o humihilab ang kanyang tiyan. Umiling-iling lamang siya dahil wala naman daw siyang nararamdamang kakaiba sa tiyan niya noon. Nang pumasok na umano ang biyenan niyang lalaki ay galit na galit pa rin ito. Napansin umano ni Ate Mirna ang dala nitong itak kaya naman mas lalo siyang kinabahan doon. Yung itsura daw kasi ni Tatay Dan ay parang anumang sandali ay nakahanda na itong pumatay. Inabutan nito lang isang basong tubig ni Nanay Tess na agad daw naman niya itong nilagok. Kahit papano ay naging kalmado umano ito. Nang makita raw nito si ate, kagad niya itong tinanong. Kinumusta rin nito ang laday niya kung may masakit ba sa kanya o may nararamdaman siyang kakaiba sa tiyan niya. Muling umiling si ate noon. Sobrang naguguluhan na raw siya noon kung bakit parang alalang-alala sila sa kanya gayong maayos naman ang pagtulog niya. Maya-maya, napatingin umano siya kay Nanay Tess nang bigla ito nagsalita. Tinanong sila nito kung bakit nagpatay sila ng ilaw gayong kabilin-bilinan nila na wag nilang papatayin ang ilaw sa kanilang silid. Agad namang nagpaliwanag si Ate Mirna at sinabi niyang hindi nga raw siya sanay na natutulog na bukas ang ilaw. Nagulat pa umano siya nang sabihin ng kanyang binan na dapat ay masanay na raw siyang bukas ang ilaw dahil kapag pinatay pa nila ito, ay hindi magdadalawang isip ang mga aswang na aswangin ang bata sa sinapupunan niya. Halos hindi makapaniwala si ate
Nang marinig niya ang katagang aswang, Sir Seth. Nung una ay akala niya na mali lamang siya ng dinig pero nang sabihin ni Tatay Dan na may mga aswang daw na umaaligid sa kanila ng gabing yon, ay tila ba nagbantig ang tenga niya. Nalaman niya na wala naman palang kaaway na ibang tao si Tatay Dan noon. Kaya pala ito may dalang itak at nagmumura. Iyon daw ay dahil may narinig daw siyang kumakaluskos sa may labas. Nang tingnan umano ni Tatay Dan yon, nakita niyang isang nilalang na pilit nagtatangkang lumapit sa bahay nila. Mabuti na lamang umano ay hindi ito tuluyang makalapit dahil natatakot umano ito sa abo at asin na nakasaboy sa bubungan at sa paligid ng bahay. Hindi umano may paliwanag ni Ate Mirna ang mararamdaman niya ng sandaling yon. Simulat sa pool ay lumaki siya sa Valenzuela, kung saan hindi uso ang paniniwala sa mga ganitong nilalang. Simula pagkabata ay hindi raw sumagi sa isip niya na totoo ngang may aswang. Pero ng mga oras na yon umano, ay nakaramdam siya ng labis na takot. Gayunpaman, pilit niyang kinukumbitsi ang kanyang sarili na hindi talaga totoo ang mga ganong klaseng nilalang. Marahil ay naging overprotective lamang daw ang mga biyanan nito sa kanya at sa magiging anak niya. Pasado 2:00 na umano ng madaling araw nang muli silang makatulog. Sa pagkakataong iyon ay hindi na raw siya nagpatay ng ilaw. Kinabukasan paggising nila ay silang mag-asawa na lamang nasa bahay. Maaga umanong pumunta ang kanyang mga biyanan sa kanilang bukid. Araw kasi yun ng paghahani ng palay. Pagkatapos nilang mag-almusal ay naglinis na lamang daw siya ng bahay noon. Nung mainit ng sikat ng araw, miyaya siya ng kanyang asawa na magpunta sa dagat para maligo. Tuwang-tuwa naman siya dahil ito yung kauna-unahang beses niyang makaligo sa dagat. Nang makarating na raw siya roon ay kaagad siyang lumusong sa may tubig. Napakatahimik umano ng paligid noon at tanging tunog na likha ng alon ang maririnig mo. Medyo napalayo raw siya sa kanyang asawa dahil naaaliw siya sa pagkuha ng magagandang shell sa tabi ng dagat. Nagulat pa nga raw siya noon nang may makita siyang batang lalaki na bigla na lamang sumulpot sa may likuran niya. Akala niya bagong ahon lamang nito sa dagat. Lumapit umano ito sa kanya. Pagkatapos ay bigla na lamang nitong hidimas ang tiyan niya. Meron umano itong parang ibinubulong na hindi niya maintindihan noon. Pagkatapos nun, dali-daling umalis na yung bata. Naglalakad lamang daw ito pero nakapagtataka dahil napakabilis nito. Nakailang kurap pa lamang umano si ate. Nakalayo na ito sa may dalampasigan. Habang pinagmamasdan umano ni ate, yung papalayong bata, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo noon. Lumabo umano yung paningin niya. Kaya naman sumigaw na siya para tawagin ang asawa niya noon. Hindi pa daw nakakalapit ang asawa niya ay bigla na lamang siyang hinimatay. Nang magising si Ate Mirna, nasa bahay na siya. Yung nag-aalalang mukha umano ng asawa niya at ng mga binan niya ang una niyang nabungaran noon. May nakita rin siyang matandang babae na may dalang bilao na puno ng iba't ibang uri ng mga dahon. Babangon na sana siya pero bigla niyang naramdaman ang matinding pananakit ng tiyan at ang balakang niya nangangawit din. Napanggiwi umano siya sa sakit noon at hindi raw niya maiwasang hindi maiyak. Para daw kasi may matalim na bagay na nakabaon sa puso niya, hindi niya magawang umupo noon. Doon na nagsalita yung matanda na isa palang manggagamot. Anya'y nagsisimula na raw siyang aswangin ng mga masisibang mga nilalang doon sa lugar. Tinanong siya nito kung meron bang ibang tao na lumapit at tumipo sa tiyan niya. At doon na niya naalala yung batang nasa tabi ng dalampasigan. Kinilabutan pa siya nang maalala ang isa pang bagay noon. Bago kasi tuluyang magdilim ang paningin niya, Sir Seth, nakita raw niya yung batang patuwad na naglalakad.
habang ang mga mata nito'y nakatingin sa may tiyan niya. Laylak malamang daw si Nanay Pesder sa ikinuwento ni Ate Mirla. Maginang albularyo ay napailing na lamang umano. Tinabahan na umano si Api ng laki para maging ang kanyang asawa at ang binan ay umiiyak na rin noon. Tinusuan ng matanda si Api Mirna at saka muli itong umiling. Sunod may pinapat ng matanda ang dalawang daliri nito sa pulso sa leeg ni Api. Nagtagumpay sila. Nakuha na nila ang buhay ng anak mo. Wala lang akong maramdamang pulso ng bata. Nanhihinayang lasabi ng matandaw to. Mamarinig yun ni Ate Mirna ay daig pa umano niya ang binuhusan ng malamig na tubig. Humagulgol siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Pilit din pilakikiramdaman ang bata sa kanyang sinapupulan. Hindi na umano ito gumagalaw. Hindi tulad ng dapi na kapag hinapis niya ang kanyang tiyan. Otomatikong gumagalaw ang bata. Mas namoble pa umano yung palinakit ng kanyang tiyan noon. Pakiramdam niya raw ay may napupunit sa loob ng kanyang bahay bata. Latarantara umano ang lahat ng naroroon. Isusubad na sana siya sa may ospital nang biglang bumuluwak ang dugo sa pagitan ng hita niya. Kasabay noon ay ang paglabas ng bata na wala ng buhay. Halos mabaliw-baliw na raw si Rapingan. Hindi niya matanggap na malalaglag ang bata na 7 buwan na niyang iniingatan sa kanyang sinapupulan. Talhaling tapat yun. Kaya naman sa dyan pakaraming dugo umagos sa papag kung saan nakaiga si Rape. Ilaw sandali lamang ay nagulat na lamang sila. Dahil sa may nakipa silang itim na biik na nasa ilalim ng papag. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Binibila ano biik yung dugong nagdalat doon. Manggigigin umano na pinagano asawa ni Api yung biik dahil ayon dito ay aswal umano yun. Simula kasi nung makita nila yung biik na yun, nag-iba na yung amoy ng paligid. Nakakadwar, mabaho. Sinubukan pa umanong habuli ni Tatay Dan yung biik pero hindi niya ito nabutan pa. Bigla raw kasi itong nawala daw yung hindi pa dapat ito nakakalayo. Magdamag daw naman ng kota tahimik ang lahat dahil sa pagluluksa. Habang ang asawa naman ni Ate ay mangadala ipi pa rin sa mga nila. Pagsapit ng gabi ay nakaligtaan ng mga biman niya na magsabi ng asinatabo. Yan ay dahil na rin abala sila sa pag-aasikaso kay Ate Mirla at dahil nga patay na rin ang sanggol doon. Pasado 10:00 ng gabi, gising pa rin daw noon ang lahat ng nasa loob ng bahay. Dahil type isang gabi lang, ibinuro yung anak ni Ate Mirna. Sobrang lakas ng hangin noon. 2 people para magkakaroon ng malakas na bagyo. Kapag sumisilip ka raw sa bintana ay makikita mo, nagsasayawan yung mga sawa ng puno. Larimig ko man nila na parang nababakas yung bumuan nila noon. Inakala umano nila na dahil lang yun sa sobrang lakas ng hangin pero doon pala sila nagtakamali, Sir Seth. Hindi pa pala natapapos. Yun pang aaswang sa kanila noon. Napasigaw umano si Api na tunuyang mabaklas yung maliit na bahagi ng bubuan nila. Noong mga panahon na yun, Sir Seth, hindi pa uso ang kisame. Kaya naman kapag nabaklas yung bubuan mo, kikang-kita mo na yung nilamit doon. Pero imbis na ang mabilin lalanip at nakakapalaw ulap ang makipa ni Ate, bumulad sa kanila ang isang mukha na kulubot na kulubot umano. Merong malalaki at nakaluwal mga mata, malapad na ilong at sobrang ipin na malalabi. Nakarala ito o saan kitang-kita ang mahaba at kulay ipin ni Kolbila. Eksaktong tumulo pa umano ang laway nito sa kahon kung saan naanagay yung balay ng anak ni Ate noon. Para daw asber yung laway nito dahil para bal umuusok yung bahaging napatakam ng laway noon. Medyo gulo ang lahat dahil maging sila ay naging saksi sa palyari. Noong una,
Lahat daw sila ay nakatulala dahil na rin sa takot at pagkabilya. Pero nang nakabawi na mula sa pagkakagulat ang asawa ni ate at ang biyenan nitong lalaki, kaagad silang timakbo patungo sa kusina para kumuha ng itak noon. Pagkatapos ay bali-bali na silang lumabas. Hindi pa man daw sila nakakaakyat sa bubong, ay nakita na nilang may lumipad papaitaas. Nakatakas umano yung nilalang na yun. Di alaman hindi na nila ito naabutan. Doon pa nang umano na pagtanto ng mga biyenan ni ate na nakalimutan niya nilang magsabori ng abo at pasir. Dahil doon ay mabilis na nakalapit doon yung nilalang na yun. Marahil ang pinakapakay umano ng aswang na yun ay yung atawan ng samgoy na nasa loob ng kahon. Ayon kasi sa sabi-sabi, kahit daw wala ng buhay ang sanggol, ay naglalabas pa rin ito ng amoy na nakakapal-akit sa mga aswang. Gustong-gusto umano nila ang amoy ng mga bata kaya naman. Pilit nilang sinusundan ang aromang naaamoy nila hanggang sa matagpuan nila ang kanilang magiging biktima. Mapabuhay man o patay. Makalipas ng ilang buwan, muling lagbunpi sa Pimirla. Dahil umano sa takot ito sa mga aswang, kahit tumaday at sasaboy siya na asin at tabo sa paligid ng kanyang bahay. Hindi umano nila kinalilimutan na magsaboy dahil baka dumating na naman yung araw na lalapitan sila ng mga ganitong nunalawa. Iba't ibang pangon para na rin umano ang isinuot ni Happy Noy. Hindi rin umano siya humihiga ng patihaya. Palagi siyang nakatagilid kung humiga dahil umiiwas siya sa mga pikpik o anumang uri na mga aswang. Matagumpay naman daw na nawanak si Happy Mirla. Kaya naman na di masaya sina pero sa kasawi ang palad Sir Seth. Isang aksidente ang nangyari sa trabaho ng asawa niya na nagisanhi ng kamatayon nito. Iyon daw ang baliran kung bakit matagal ding naging byuda si Ape bago siya muling nakahanap ng bagong mapapalasawa. Sa maniwala kaya't sa hindi, kahit bumalik na sa Valenzuela si Happy Mirla, patuloy pa rin daw siyang nagsasaboy ng abo at asin sa paligid ng kanilang bahay. Linsang like pinatawanan na siya ng mga kapitbahay niya pero hindi nga pa rin yun ipipigil dahil nga nakasanayan na ito. Hanggang dito na lamang po ang kwento sa aking Ate Mirna. Kaya naman dito ko na rin tatapusin yung kwento ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christina. Isa sa mga mahilig na mga kwentong aswang-aswang na yan. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang angkan sa lugar namin sa probinsya. Itong angkan na ito, may mga kaya ito. May kalakihan po ang lupa nila. Para mabigyan kayo ng magandang view, sabihin na lamang natin na parang may pagkamansyon ang bahay nilang ito. Mula nga sa disenyo ng Kastila, mahaba yung bahay na yon. Unang palapag, sementado. May isang malaking pinto sa harapan. Sa ikalawang palapag ay plywood at sliding window na gawa sa shell yung mga takip nun. Canopy ang tawag sa bubong nito. Sa likod ay parang nilagyan ng extension na isang palapag lang na kusina. Yero ang bubong. Tapos ay may mga kulungan ng baboy at manok sa likuran ng bahay. Palaging basa ang lupa sa likod nun at may parte ng putikang gawa ng malilim ang likuran kasi yung bakod o harang doon ay puro puno at kawayan na. Sa likod naman ng naglalaki ang mga kawayan na yon ay ilog na. Pampang kumbaga. Mula sa gilid ng lote hanggang sa harap ng bahay ay puros taniman na po yun. Palayan, mungguhan, maisan, mani hanggang sa kabilang parte ay kalsada na. Main road yon. May maliit lamang na kalsada na kasya ang van at owner type jeep ng magpamilya papasok sa tarangkahan hanggang sa bakuran ng bahay nila. Mula sa nagkaisip ako, ay meron na po talagang kwentong nababalot dito sa bahay na ito.
Though nakakapunta naman ako dito na bilang lamang din sa dariri ko sa kamay kapag kinakailangan nilang serbisyo ng mga magulang ko. Sa pagluluto, pagkakatay at pagkakarpentero. Maaniwalas naman ang bahay gawa ng malalapad ang pintana. Pero kapag nakasara na medyo madilim na po ang loob noon. Kinalakihan ko na ang kwento tungkol sa angkan na ito. Na may mga alaga nga silang mga nilalang na naging rason kung bakit maswerte sila sa buhay, sa negosyo, at magaan ang loob nila sa mga tao. Pero yung mga panahon na buhay ako noon, Sir Seth, ay hindi na masyadong nakakatakot ang paligid dahil sa harap ng lupain ng angkan na ito. Sa mismong tabi ng kabilang kalsada ay may mga nakatira na ding mga mangilang-ilang bahay noon. Pero sa mga panahon nga na ito, ay nanatiling may kwento ang meron sa bahay o sa lupain ng angkan na ito. Natawagin na lamang nating angkan ng mga Domingo. Domingo kasi ang lingwahe sa amin ang ibig sabihin sa Tagalog, linggo. Kaya ko naisip ito kasi linggo kasi itong pamilya na ito kapag may kaarawan sa kanila. Laging linggo nila inihahanda yon. So bali pa na po. Isa sa mga usap-usapan ay yung isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay na laging nakasarado. Na ang sabi ay tambakan umano ng mga lumang libro ng mga kamag-anakang nag-aral dati tapos umalis na doon. May mga sulat pa sa Kastila ang ibang dito. At palagi po itong nakalak noon. Sabi nila, doon daw itinatago ang mga alaga ng pamilya. At ang sabi naman ng iba ay hindi alaga ang mga ito, kundi mga tinatawag na bantay. Bantay na noong kapanahunan nila lolo ay malayang gumagalaw sa lupain ng mga Domingo para magbantay ng mga pananim at naging rason din ng katatakutan sa lugar na yon. Isang katanungan din sa amin noon ng mga kabataan yung mga alaga nilang baboy at manok sa likuran ng bahay. Napakarami noon, Sir Zep. Hindi sila nauubusan ng mga alaga doon. Although kinakatay naman nila ito kasama sila tatay kapag may mga okasyon. Ang nakapagtataka lang, bilang lamang ang kinakatay at wala naman silang negosyong babuyan. Kaya ang sabi ng mga panakot sa amin ay, yun nga ang pinapakain umano sa alaga o bantay ng angkan ng mga Domingo. Natanong ko ito minsan kay Lola noong nalagi kami sa kanila matapos ang ilang araw na malibing si Lolo. Habang hinihintay namin na lumuwas pa uwi ang kapatid ni Mama para may kasama si Lola sa bahay. Kaya doon muna kami nanatili noon. Nawala ng kuryente noon kaya naman panay katatakutan ang ikinikwento ng mga pinsan ko. At nang maungkat nga yung mga alagang hayop na mga Domingo na nauubos kahit na hindi naman nakakatay o nabebenta lahat. Dito na nagkwento si Lola. Malinaw ko lamang po sa inyo, Sir Seth, at sa mga giliw nating tagapakinig na ayaw kong siraan ang pamilyang ito. Dahil sa wala namang silang inargabyado kumbaga. Itong kwentong ito na galing kay Lola ay pawang karanasan lamang ng mga panahong nabubuhay pa sa mga kapanahunan ni Lolo. Noong mga kapanahunang bata pa ito, na konektado sa mga sinasabing bantay ng angkan na ito. Noong kabataan nila Lolo ay mas masukal pa sa naabutan naming mga kabataan ang lugar na yon, Sir Seth. Bukod sa ang main road na sinasabi ko kanina, ay hindi pa masasabing kalsada. Gawa ng nalulubak ito tuwing tagulan at napupuno ng damo noon. Kapag hindi naman ito nabubungkal ay hindi talaga ito nadadaanan ng mga kalesa o sasakyan. Dagdag mo pa, naputil-putol pa yung daanan na ito. Kumbaga may mga parte na sa gitna ay may mga nakaharang pang mga puno noon. Merong pungpong ng kawayan ang nakaharang at paminsan-minsan kapag talagang bagyo ay nagmimistula itong malawak na lawa o sapa kapag gumabaha. Noong kapanahunan nga na yan nila Lolo, ay isa na nga itong bahay na ito ng angkan ng Domingo sa pinakamagandang bahay sa lugar nila Lolo. Sina Lolo, dati pa man, may kaya rin. Ang mga magulang niya ay may mga malalawak ding lupa na sa pagtagal ng panahon ay naihati sa kanilang magkakapatid.
At nahati naman ni Lolo ang parte niya sa mga naging anak niya noon. Silang mga may kaya kahit papaano noon ay lapitin talaga ng mga opisyal sa lugar. Partikular na ang kanilang kapitan at isa nga sa mga malapit din sa mga ito ay ang angkan ng mga Domingo. Ang angkan pa ito noon ay nabubuo lamang ng ilang miyembro ng pamilya. Yung mga anak na dalawa na kaidaran ni Lolo na tawagin na lamang nating Arturo at Julieta. Ang mga magulang nilang tawagin na lamang nating Simon at Leticia. Ang lola nito na si Juliana at ang mga trabahador na sina Horacio at Luis. Ang Horacio at ang Luis ang sinasabing mga bantay ng lupain noon. Pinakabantay kumbaga. Na siyang sinasabi rin nilang kaanak umano ng mga Domingo sa parte ng lola nilang si Juliana. Na ang lola nilang ito ay siyang sinasabing may lahing aswang. Uso ang nakawan noong kapanahunan nila Lolo. Gayong masasabi mong malapit sa ilog ang lugar at talagang pag sinasabing ilog ay itong nagsisilbing daanan ng mga lagalag noon. Mga may magandang hangarin man sa paligid wala. Isang partikular na gabi noon, nabalitaan ng mga magulang ni Lolo ang nangyaring pagpatay umano. Malapit sa lupain ng mga Domingo. Isang lalaking duguan na bukas ang tiyan. Hindi ito taga sa lugar at kung paano ito nalaman ay dahil na rin sa kasama nitong sinira umano ang pintuan ng kapitan noon sa lugar para lamang makapasok at magising ang mga kalapit bahay dahil na rin sa takot nito sa kanyang buhay noon. Ang nakapagtataka dito, Sir Seth, yung katawan nitong lalaking ito ay punong-puno umano ng uling noon. Kasamahan nito ng biktima na nakitang ang wala ng buhay. Isa sa mga nagising noon ay ang tatay ng lolo ko na sumugod pa doon sa bahay ng kapitan sa pag-aakalang may gumugulo dito sa punong barangay. Mangilan-ngilan sila doon na nakapasok. Inawat daw nila yung nagwawalang lalaking ito at nang malaman nilang umiiyak ito at walang kahit na anong galang sandata at takot na takot ay pinakalma nila ito at doon nila kinausap sa may silong noon. Hindi ito normal na silong lang bagamat sa ilalim ng bahay ng kapitan ay nakaharang naman ito ng maayos noon. Parang secret room kumbaga. At dito ay ikinuwento ng lalaking ito ang karanasan niya noong gabing yon. Pinagplanuhan nilang tatlo ang gagawin nila. Kabilang sila sa mga lagalag na naglalakad sa mga masukal na parte ng gubat. At nadako nga daw sila doon banda sa bahay ng mga Domingo. Para nga daw silang naka-jackpot na makita yung mga nagadandahang pananim ng mga mais noon. Mga sako-sako ng produkto ng palay at bigas. Tatlong mga malulusog na biik. Kaya naman hindi na sila nagdalawang isip na manmanan ng paligid. Yung isa pa nga sa kanila noon ay nagkunwaring nantatao po para makakuha ng census at makapag-solicit na hindi naman pinagdamutan naman ng pamilyang yon. At yun nga, bukod sa mga ibang nagsa-sideline ng mga trabador, wala nang ibang kasama ang pamilya Domingo. Wala man lamang alagang mga aso noon. Tanging ang dalawang trabador na sina Horacio at Luis lamang ang siyang bantay ng pamilya na napapansin ng mga ito na sa tingin nila ay kayang-kaya din nila. Kung titingnan mo nga naman daw ayon kay Lolo, ang dalawang bantay na ito ay parang walang kalaban-laban. Parang sakitin na payat. Kung tawagin pa nga sa amin ng mga tibihon, yung may sakit na TB. Iba mga payat yun sir tapos hirap na hirap huminga. Katulad ng mga napapansin ng mga tada sa amin sa dalawang bantay na ito, ay napansin nga din ng tatlong magnanakaw na hinyalin yung dalawang yon. Hindi nakakatadal sa init. Kapag daw mga panahon ng taniman o di kaya gapasan, makikita mo lamang ang dalawang tumutulong sa ibang trabahador kapag makulimlim, maulan o pahapon na. Kung minsan ay may nakakakita pa sa kanila sa kalagitnaan ng gabi na nagtatrabaho sa sakahan ng walang kailaw-ilaw. Pero kapag nagkakaroon ng pagkakataon na napapatagal sila sa arawan ay mabilis nga silang hingalin. Nakanganga at tumalabas po mano ang mga dila ng mga ito noon. Nakala mo naghihingalo.
Sinisita at pinapapasok na lamang ito ng kanilang tita na si Lola Juliana para makapagpahinga noon. So bali ayun. Talagang plinano daw nilang tatlo ang pagpasok doon sa likod ng bahay. Ilang araw daw yon. Namatyagan umano nila yung galawan ng mga tao doon. May mga hapon o takip silim na umaalis ang Horacio at Luis na may mga daladalang kahon at banga o tapayan noon. At kapag nakakalayo na ang mga ito, ay saka sila gumagapang paakyat ng pangpang sa likod ng bahay. Maririnig nga daw nila mula doon na maagang-maaga pa lamang kung minsan ay pinapatulog na nga daw ang magkapatid na Arturo at Julieta. Normal naman daw tingnan ng pamilya, pati ang Lola Juliana ng mga ito. Nakapagtataka lang na walang mga alagang aso ang mga yon, o maski katulong man lamang sa ganda ng ayos ng bahay. Considering Sir Seth na talagang mahahalata mong mayaman yung mga yon. Kumbaga, madaling-madali na mapuntirya ng mga tulisan yon. Diba dapat nag-isip lamang sila na kailangan nila ng mga bodyguard. Hindi pa din kasi uso ang mga kortina noon kaya kung bukas talagang bintana. Bukas na literal kaya nasisilip nila. Madagdag ko lamang na wala pa din ang kusinang sinasabi ko kanina noon. Huli na siguro ng pinagawa yon. Hanggang sa ito na. Isang gabi, nagdesisyon na ang tatlong magnanakaw na pasukin na ng tuluyan ang likod bahay noon. May mga dala-dala silang panali, busal at mga sako noon. Pangsalo sa biik at pangnakaw na mga bigas o palay doon sa silong. May dala din silang mga pamputol o pangagat sa pintuan na lagayin ng tabungos o palay noon. At yung balsa sa baba ng ilaw para doon mailagay ang nanakawin at hindi mabasa. Kumbaga, improvised na balsa daw yun. Hindi ko lang maalala kung gawa ba yun sa saging o kawayan. Ang plano ay hahatakin nila ito sa kabilang pangpang at isasakay sa kariton nilang pantulak at tuluyan ng maipaka sa mga yon. Sinakta nilang walang liwanag ng buwan doon. Madilim na madilim. At naglagkip pa sila ng uling sa buong katawan nila. Ang alam nila noong gabing yon ay wala si Horacio at Luis. Kakaalis lamang na gaya ng nakagawian ay may dalang kahon at tapayan noon. Dali-daling umakyat itong dalawa sa tatlo. At isa na dito yung nakatakas at nakatakbo sa bahay ng kapitan. Habang ang isa naman ay nag-aabang sa kabilang ilog para saluhin ang mga nanakawin noon. Patay na ang ilaw sa buong paligid. Pagkasampa nila sa mga biit, ay agad nilang tinakpan at binusalan ang bibig ng mga ito para hindi mag-ingay, sabay isinako at ibinaba sa pangpang noon. Nilipat nila sa kabilang pangpang sa pamamagitan ng balsa at sinakay ng kasama nila na nagbabantay sa may bandang kariton. Bumalik sila para naman sa mga bigas. Sako-sakong bigas ang binaba nila doon, kasama na yung palay. Palipat sa kabila. Nakailang pabalik na sila at tila ba kalmado pa rin ang paligid doon. Tapos itong kasama umano niya na isa. Para bang ayaw na sanang bumalik pa. Nag-iiba do kasi yung pakiramdam niya na parang kung iisipin niya, parang may mali. Parang hinahayaan lamang sila noon. Para bang may nagmamasid sa kanila noon. Pero syempre, sayang naman kung hindi na nila sairin yung kukunin nila doon, diba? Kalmadong-kalmado at kampanting-kampante itong isang sumugod na doon sa kapitan. Pero sa muling pag-akyat nila doon, ay dito na sila nakaamoy ng hindi may paliwanag. Oo, amoy dumi ng baboy ang paligid pero mas iba pa daw yun sa sangsang ng dumi. Para yung singaw ng dumi na galing sa atay ng, alam mo na, yung parang bagong katay lamang na baboy. Sa mga nakaranas o nakawitness na ng kinatay na baboy tapos ay nililinisan ang laman loob nito na may mga dumi-dumi pa. Ganun daw katapang ang amoy noon na parang nakadikit lamang ito sa mga ilong nila, sa mga ilong ng mga mang-uumit. Habang inuunti-unti nilang ilipat sa sako ang sana ay natitirang palay o bigas na lamang noon.
ay tila ba tumigil ang pag-ihip umano ng hangin sa paligid. At kasabay nito ay ang paggilid ng mga kawayan sa iba-ibang direksyon. Maririnig nila ang lagitnit ng tunog ng kawayan noon, kahit na walang kahangin-hangin. Nakalabas na sila noon sa may silong na tinataguan ng tabungos na ito at inaalalayan na lamang nilang hatakin ang bitbit na sako nang napahinto sila. Dahil sa harap nila, sa may bandang pababa ng pangpangko saan ang balsa nila, ay merong dalawang nakaupo doon. Na noong una ay hindi nila mawari kung hayop ba. Tiningnan nila ito kung aso ba yun. Ang sabi pa nga noong humingi ng tulong sa kapitan ay akala nila barako at yung inahin ng mga magulang ng bek na ninakaw nila. Nagtataka sila kung bakit hindi nila napansin kaagad yan, diba? Napakalaki ng mga yon. Pero walang ano-ano. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ay bigla na lamang tumayo ang dalawang nakaupo na ito. At dito nila napagtantong mga tao din ang mga yon. Nga dahil din sa itim na mga balat ay naisip nilang mga magnanakaw nga rin yung mga yon. Naglakay din ng uling kumbaga. Mapapayat ang mga ito pero nakakatakot daw. Kakausapin pa sana nila itong dalawa pero bigla na lamang umanong suminghal ang mga yon na parang mga nababaliw. Gawa ng itong kasama ng nakaligtas ay may pagkamalaking tao at talagang handa daw talaga itong pumatay kung mahuli. Siguro sa pag-aakala niyang kakayanin niya ang mga payat at pandak na mga nakita nilang yon, ay sumalubong umano ito sa kanila. At ang isa ay hinawakan niya pa sa leeg para sa kalinuan. Pero ganun na lamang ang gulat niya at pandidiri. Binitawan niya yung leeg ng lalaki sabay sabi sa kasamang, "Ang tulas naman ng mga ito. Para daw nababalot sa langis ng katawan nila." At dito na sir, bigla umanong niyakap ng isang yon itong kasama na magnanakaw. At napahiyaw ito na kahit madilim, sa tingin ng nakaligtas na yun ay may ibinaon umano ang nilalang. Sa tagiliran noong kasama niyang nagnanakaw na siyang dahilan para umaray ito. At gusto sanang kumawala habang humihiyaw noon. Napatulala lamang siya noon. Pero nang makita niyang binalibag ang malaking kasama niya at bumagsak ang katawan nito sa gilid ng kulungan ng baboy, ay dito na siya sumigaw ng sumigaw hanggang sa maramdaman na lamang yan na tumalon na pala siya sa maisan na noon ay medyo simula pa lamang magsipaasan at mamura. Sigaw ito ng sigaw ng saknolo. Maririnig niya pa umano ang bulahaw ng kasama na noon na naiwan. Dito ay napag-anaman nila sir na taladong itong lalaki magnanakaw na ito ay hindi damo ang bahay ng mga Domingo ang inikutan. Pati na rin ng buong baryo noon. Luwanol, pati bahay ng kapitan na anam nila. Pati nga daw pirahan ni na lolo noon ay plano din nilang pagnakawan pero dahil sa medyo marami ng kabayan at manhapik pa sa bahay ng kapitan itong bahay ng mga magulang ni Rolo, ay nagdalawang isip sila. Lakita nga ang parpe-parpeng katawan ng isang asama nila sa parpi ng ilog noon. Ilang daang metro ang layo mula doon sa bahay ng mga Domingo. Pero kung susumayin ay yun ang pinakamalapit na bahay doon. Bagamat na investigasyon ay walang makapagpapatunay kung totoo nga ang pinagsasasabi ng lalaking yon. Napag-anaman din na pagamana yung bayan ng mga ito. Hindi sinakasapi ng mga tulisan o kung ano pa pero matadan na daw nilang ginagawa ang pagnanakaw lalo na kapag wala silang nakukuhang trabaho doon. Dito pa ang nakapagtataka. Heavy abswelto ang pamilya Domingo no. Parang pinalabas umano na ligaw na mabangis na hayop ang posibleng dumamba sa mga yon. At ang isa pang nakapagtataka buod sa naisip nilang may metpakip sa lihim ng pamilyang Domingo. Malamang nga ay yung mga nasa mataas na katungkulan. Yung mga sinabi ng lalaking ninakaw ng mga biik at mga palay o bigas noon. Nandun pa rin umano sa bahay ng pamilya. Para bang may nagbalik dito doon? At ang isa pang hindi maintindihan ng magnanakaw ay
Yung kariton na ginamit nilang pangbalasanan ng ninakaw ay nakipad din ilang metro ang layo sa bahay ng mga Domingo. At ang isa pang kasama niya ay nawawala noon. Halos mabaliw-baliw na raw ang lalaki at sa hulay. Nakulong pa ito hanggang sa wala ng nabing balita dito. Isa lamang ito sa parte ng kwento patungkol sa sikreto ng pamilya Domingo. Ang susunod ay babahagi ko naman sa inyo, Sir Seth, ay ang kwento ni Lola patungkol sa Lola Juliana na noong nabubuhay pa ito. Kung bakit nagkaroon sila ng maraming anagang baboy noon. At kung isa pa ba sa malaangkan ni Lola Juliana o siya o si Horacio o Luis ang nabubuhay pa hanggang sa mga panahong buhay kami. Hanggang di pa nalaman ko muna, Sir Seth. Maraming salamat po. Habang isinasulat ko ito, tumutulo ang luha ko at nanlalamig ako sa takot. Dahil bumabalik sa akin ang nakaraan. La kami mismo na mga kapatid ko ang nakaranas. Bitada 90 sa isang kilalang syudad ng Lanao del Sur. Hindi ko na sasabihin kung anong syudad ito at kung pada sa ang barangay nakatira ang pamilya ko sa father's side. Kilala ang pamilya ng tatay ko dahil isa ang pamilya namin sa ginaganam sa lugar na yon. May kaya kami sa father's side. May manalawak na lupain at taniman ng maraming durian at maram. Bata pa lamang ako ay nasaksihan ko na ang sobrang mapagbigay ng lolo ko na nakita kong katangian binaman ng tatay ko. Ang bahay ng lolo at lola ko ay isa sa pinakamalaking bahay sa barangay namin. At kapag may mga namatay sa kalapit barangay namin kahit mismo sa barangay, ay doon binadala ang bangkay sa bahay nila lolo at lola. At doon na rin ginaganap ang gawi. Duwi ang sentang Maranao na tawagin sa salitang Tagalog, lamay. Hindi ako sigurado makakadili kung gawi o gawi yung tawag dito pero sa mga taga Mindanao dyan yung marunong magsalita ng salitang Maranao, paki-comment naman po. Salamat. Para po sa kaalaman ng lahat, iba ang pamamaraan pag may patay. Kung sa ibang relihiyon may kailangan imbalsamahin ng patay. Sa amin, pagkamatay ng isang tao, papaliguan ito. Sisiguraduhing malinis ang buong katawan at pagtatapos ay babaluti ng pupi. Saka ito dadalhin sa masjid o moske para alayan ng dasal. At pagkatapos ay ihatid niya siya sa kanyang huling hantungan, ang kanyang kubor o libingan. Subali ay nga, Sir Seth, sisimulan ko na ang kwentong kababalagan na ako mismo ang nakaranas doon. Nasa 7 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Umalis ang nanay ko papuntan ibang bansa, sa Qatar. 6 pa lamang po kami magkakapatid ng mga panahon na yun. Palaplo ako. Si Ate at Kuya ang nasa palanganaga ng lola ko sa mother's side. Sa madaling salita, naiwan ako kasama ng 3 ko pang mga nakababatang kapatid sa pangangalaga ng aming ama. Itago natin ang ika-4 sa magkakapatid na sumunod sa akin bilang si Pogi. Bata pa lamang ito, marusog, chinito at mukhang batang mayaman na. Ang sumunod naman sa kanya ay batang babae na itago natin sa pangalang Baby. At sa bunso namin mga panahon layon, si Palito. Dahil sa payat siya at malaki ang mga mata. May mga itsura ang mga kapatid ko dahil na rin sa may itsura si tatay. At may kilataboy namang tandang nanay namin. Dahil ang sabi ko ay may kaya ang father side ko pero dahil sa ma-pride siyang tao ay hindi po niya inaasa sa kanyang magulang o mga kapatid ang araw-araw naming pamumuhay. Hindi sanay magtrabaho ang tatay ko dahil laki po siya sa layo. Kabaliktaran naman po ng buhay nga sa nanay ko.
Kung ang tatay ko hindi marunong magbanat ng buto, si nanay ko, bata pa na banat na para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Isang dahilan din ito kung bakit ayaw na makapalibit tatay sa nanay ko dahil sa antas ng kanilang pamumuhay. Kumbaga may pagkamakapobre po ang kapatid tatay ko. Nabalik na rin sa ugali ng kanilang ina at ama, nila lolo at lola. Pero nga sa hirap ng buhay ay lumipad ang nanay ko patungo Manila para mag-apply papunta abroad. At hindi nagtagalay pinalad po siya maapunta sa Qatar. Mga ilang buwan na magtatrabaho ang nanay ko sa ibang bansa. Linid sa kanyang kaalaman. Nagkasakit ang tatay ko ng matinding karamdaman. Nabubulok yung paa. Unti-unting laningipim at laadnes. Sabi ng doktor, kailangan umanong putulin ang binti ni Papa para hindi kumalat ang bisa o mikrobyo sa buong katawan. Pero takot si Pape kung sakaling maputulan siya ng binti nun. Alas at isik na sa panahon na yun ay magiging baldado na siya habang buhay. Tila desisyon ng Pape ko na umuwi at sabay na damang gamutin gamit ang mga halamang gamot. Sa ilang linggo, yung umuwi kami galing ospital, napansin kong hindi na nakakalakad ang tatay ko. Unti-unti na rin naninipim ang mga daliri niya sa paa. Nangangamoy patay na daga ng buong kabahayan. Bahay po ito ng lolo at lola, kung saan itinutuloy ang mga patay sa kalatig barangay at nakakapit bahay. Kasama po namin ang lola namin. Wala na akong lola noon. Hindi na namin ito inabutang magkakapatid dahil po sa araw mismo ng kasal ng mga magulang ko. Labis grasya ang sinasakyan ng lola ko kasama ng mga pinsan niya. At isa sa mga namatay at hindi man naiabot sa ospital. Maisip ko na isa rin yan sa dahilan kung bakit ayaw ng mga kapatid ng tatay ko sa nanay ko. Nawalan sila ng ina dahil sa tarde na pingkasal ng mga magulang ko na. Sa mga araw na nakakaralas ang tatay ko ng matinding sakit dulot ng kanyang karamdaman, ay hindi na rin kinaya ng lolo o ang inay na sa loob ng bahay dahil sa piling inaatake ang tatay ko ng karamdaman ay para din may ingayan ng lolo ko. Kabisa pa, hindi na rin niya kinaya yung baho ng amoy nun dahil nga sa nabubulok na mga daliri sa paa ng aking ama. Naiwan kaming apat na magkakapatid kasama ng tatay naming may matinding karamdaman nun sa lumang bahay ng lolo at lola ko. Dumating pa ang mga ilang linggo ay lumalala na ang karamdaman ni tatay. Hanggang sa papi ako ay hindi na makatulog dahil hindi ko kayang katulugan ng tatay ko pag sumisigaw siya sa sobrang sakit. Malakas ang boses niya kapag sumisigaw siya dahil sa pag-atake ng sakit. At umaabot pa ito sa kalapit barangay at sa mga kapitbahay. Isang gabi, maagang pinatulog ang mga kapatid ko. At ako naman ay kinatapos ko muna ang takdang aralin ko. At pagkatapos ko ay pumasok na ako sa silid naming mag-ama. Nakita ko ang tatay ko na nakaupo sa gitna ng kama. Nakayuko ito na halatang inaantok. Pero hindi ko na ito pinansin pa. Dahan-dahan na lang ako lumapit sa kanya para ipatong ang kumot sa kanyang likod. At inayos ko ang mga unan sa kinayuyukuan niya para kung sakaling makatulog ito. At maitumba sa kanyang kinayuyukuan. Sa mga unan siya matutumba. Pagkatapos ko dulay dahan-dahan akong tumabi sa kanya para pumiglib. Dahil kailangan ko pang gumising ng mga alas 12 ng hating gabi dahil alam ko sa oras na yon, aatakihin na naman siya ng matinding sakit. Para mabigyan ko siya ng gamot at mapainom ng pinakuluan kong daon ng bayabas. Sa kasarapan ng tulog ko ay bigla akong daalimpong matalaw. Simigaw ng pagkalakas-lakas ang aking ama. Bumagsak ito sa kama. Abag kong hinanap ang tatay ko saan nando darling ang malakas na sigaw. Dahil nawawala si tatay sa tabi ko noon. Tumayo ako
Hinanap ko si tatay sa paligid ng higaan pero hindi ko siya makita. Pero naririnig ko ang iyak niya. Namimilipit siya sa sakit noon. Nang marinig ko na ang boses ni tatay ay nasa bandang sala na ito. Agad-agad akong tumakbo sa sala. Nakita ko si tatay nga nasa may pintuan ito. Nakabukas na ang pintuan palabas. Ang bahay na yun, may 11 baritam na hagdan. Arabadad ko nilapitan ang tatay ko at hinatak papasok sa loob ng kwarto. Pero dahil sa may kalakihan si tatay at maliit pa naman ako nun, mahirapan akong hatakin siya papasok sa loob. Nang maipasok ko siya sa loob ng kwarto ay binigyan ko na lamang ng ulan sa sahig at inabutan ng tubig at pinainom ng gamot niya para labanan ng tirop nun. Nang buksan ko ang lahat ng ilaw sa bahay, nakita ko ang mukha ni tatay. Namumutla. Nakapilik ang mata. Nakita ko rin na ang hinlalaki niya sa paa na bahagya itong nakalaylay. Bulok na lamang na balak ang kumakapit na dahilan para hindi ito mahulog nun. Natakot ako ng sobra dahil sa umaagos na dugo mula sa mga daliri ng paa ng tatay ko. Sa sobrang takot ko ay binuksan ko ang bintana ng kwarto namin. Ang bintana ng kwarto namin na ito, apat mismo ng pinipirahan ni Mami. Awanay na kapatid ni na tatay na tita ko. At doon din lumipat si Lolo. Buong yakas akong tumawag ng tulong. Sinisilo ko mga katadang Lolo at Mami para matulungan kami. Agad ko naman pong lakitan na bukasan ng ilaw sa bahay ni Mami. Agad itong lumabas sa kanyang pintuan. Tumingala siya sa may taas at nakita niya ako sa bintana na humihingi ng tulong. Nagmadali siyang lumabas at tumakbo kasama si Lolo na may berang itak papunta sa bahay na tinuturuyan namin. Pagkapasok nila sa kwarto ay nakita nila si tatay na naninipim ang labi. Nakabukas sa mga mata. Nakatingin sa taas ng bubuan. Nagtalong si Mami kung ano ang nangyari at ikinuwento ko naman yon. Agkarinig ni Lolo ng ganito, napamura siya at tumakbo papuntang likod bahay. Doon ay pila may hinahabol siya ng itak. Ladmumura. At babandit ng kung ano mga katagam hindi ko naiintindihan. Bagya akong pumunta sa may bandang kusina at sinilip ko mula sa taas ng kusina. Sino ang hinahabol ni Lolo sa may likod bahay na may mga nakatanin na saging. May maaninag akong malaking tao na nagtatago sa gitna ng mga puno ng saging na yon. Apida tuwang-tuwa habang pinapanood niya si Lolo. Habang pinuputol ito ang lahat ng mga nakaharang na daon ng saging sa kanyang binadaharan. Nakaramdam ako ng takot sa buong katawan ko. Pagdaraan ng ilang minuto, bigla na lamang nawala ang malaking taong nakita ko noon na nagtatago sa puno ng mga saging. Pumanik na rin ang lolo ko pagkaraan ng siguro palahating oras noon. Bumalik ako sa loob ng kwarto. Awang-awa ako sa tatay ko dahil wala pa ito malay mula nang hatakin ko papasok ng kwarto. Lahat ng mga alam ni Mami na mga dasal mula sa relihiyon namin, bidasal lang niya para nang bumalik sa ulit si tatay. Agad-agad naman usal ng dasal si Lolo. At linid pala sa kaalaman ko, may napatagong kaalaman si Lolo sa panggagamot. Lalong-layo na sa mga inaswang at mga inengkanto sa bali namin. Isa na rin pala yung dahilan na yun kung bakit kilala si Lolo. Nagmistulang patay ang tatay ko sa loob ng 5 oras. Iyak lamang kami ng iyak na magkakapatid ang buong akala namin. Mawawalan na kami ng haligi ng paranan. Pagsapit ng liwanag sa buong paligid ng mga bandang 6:30 ng umaga. Lagising ang tatay ko.
At ditong nagtanong kung ano nangyari sa bunso namin na sa palito. Dahil ayon sa kanya, lakitan niya umano ito sa kanaditnaan ng gabi na bumangon at nablakad palabas ng kwarto. Nagpatihulog sa ama ang tatay at gumapang ito panabas ng kwarto. At mahinang boses niyang pinatawag ang bunso namin nun. Pero napansin umano niya na bahagya umanong naabot ng kapatid ko ang lak ng tingtuan palabas. La hindi naman dapat. Natakot si tatay dahil baka mahulog umatay ito sa danang bahay. Pero nang ako hahawakan niya umano ang kamay ng bunso namin kapatid. Bigla itong nawala. At malaking ipin na milalang ang naipa niya sa unang palapag ng hagdan. Doon na sumigaw si tatay at lag-iiyak para humingi ng tulong. Yun lang ang kanyang naalala nun. Habang nagkikwento naman ang aking ama, ay nabanggit niya nga ang malaking itim na milalang na yon. Dan nakita ko rin na nagtatago sa puno ng saging. Hindi ko na ipa sinabi sa tatay at lolo ko. Sinarili ko na lamang ito dahil ayaw kong takutin ang sarili ko. Dahil tuwing 12:00 na ng madaling araw ay kakailanganin kong mabising para mapaimit ng daon ng bayabas at painumin si tatay ng kanyang gamot. Ibuan pa ang 2 araw. Wala namang nangyaring tulad ng nangyari noong nakaraang gabi na naranasan namin doon. Pero pagsapit ng 3 gabi, mula nang mangyari ang bangumot na yan sa aking ama, bigla na naman akong naalimpunatan. Lagising sa lakas ng sigaw ni tatay at sa lakas ng kalabog sa may dingding. Bigla akong napakot nang makita ko si tatay palabas ng kwarto. Ang kalahating katawan nito sa labas ng kwarto nun. Hinatak ko kagad si tatay papunta sa malapit sa kama namin. Pagkatapos kong alusin ang kalagayan ng tatay ko sa tabi ng higaan, abad kong pinahog si mami mula sa bintana ng kwarto. Alad naman silang lumabas ng lolo ko. Dahil din ang ginawa nila noong mga nakaraan sa pangyari sa tatay ko, pero habang ginagramot siya at inuusalan siya ng mga dasal, nakita namin na may malaking itim na hugis palad ng kamay na may 5 daliri ang nasa likuran ng tatay ko. Bubakat ito na ayon sa lolo o ay ipinulak ang tatay ko para mahulog sa kamalon. Nang ibig sabihin, punkerya na ng malaking nilalang ang aking ama. Laki dala sa tinatawag na balbal. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibang probinsya. Pero isa itong nilalang na gustong-gusto yung amoy ng taong may sakit. Lalong-lalo na yung may mga matinding karamdaman. Tumutulo umano ang laway nila pag nakikita nila ang mga taong may sakit nun. At sa tuwing na minilipik ang tatay ko sa sakit, ay para umanong pinatawag ang nilalang na ito na pumunta sa bahay. Hindi pa natapos ang kababalagan ng gabi niyon. Kinabukasan, lablambing sa akin ng tatay ko na ilipat umano ang kama doon sa may manapit sa dingbing. Para kung makatulog man umano siya habang nakaupo, ay hindi siya mahuhulog bes na nakaharang na binbing na yon. Ginawa ko yon. Malaking tulong din yun kung gaano gagawin sa kama. At bago pa man sumapit ang dilim, milabi ko sa ilalim ng amang asin dahil nakita ko na ginawang pausaboy ng lolo ko ito. Dong hilanap ang nilalang sa may kasagnan. Napansin ko rin na parang umiiwas o maipin nila lang sa asin na yon. Ginawa ko rin sa paghahanda na baka bumalik yung ipin na nilalang na pinatawag na balbal. Hindi ako nakatulog ng gabi niyon. Hanggang sa sumapit ng oras ng pagpapainom ko ng gamot sa tatay ko. Pumunta ako sa kusina. Nagpainip ng pinakuluang dahon ng bayabas para hugasan na ng paa ng tatay ko.
para medyo mabawas-bawasan ng masawsang na amoy na nanggagaling dito. Na amoy na nabubulok na naman o patay na daga. Mga bandang alauna ng madaling araw. Habang hinuhuglasan ko ang paa ng tatay ko, matapos ko siyang painumin ng gamot. Habang nakasanday siya sa dingding, daking gulat namin nang biglang may yumagapak o dumikit sa bingbing na kung saan nakapwesto ang kama ni tatay at kung saan siya nakaupo. Bigla itong humagikik. Daw sulilip ako bagya sa may siwang ng bintana. Ay nakita ko na parang may napakalaking ibon na walang katawan. Itim na itim at may malapad na pakpak na parang tasing laki ng bayawak na nakatapit sa bingbing namin ngayon at naghahanap ng butas. Lumapit ako kay tatay at yung mga kapatid kong natutulog ng mga oras na yan. Isa-isa ko silang inilayo sa may malapit sa dingding kasama si tatay. Nakita kong takot na takot ang tatay ko. Sinasabi niya sa nilalang na nakadikit sa dingding na hindi siya magtatagumpay sa gusto niyang mangyari. Sa batang edad ko noon ay pinaparan ko ang sarili ko. Tinuha ko ang mangkok na pinablagyan ko ng asin. Binuksan ko ang bintana kung saan ako sumilip noon. Sinabuyan ko ang nakadikit na malaking ibon at bahagya naman itong natatamaan. Iniiwas niya ang mukha niya sa sinasaboy kong asin sa kanya. Habang nagsasaboy ako ng asin ay sumisigaw ako ng tulungan. Tinatawag ko ang pangalan ni Mami at Lolo. At ang mapansin ng nilalang na napsibukas sa mga ilaw ng kapitbahay. Doon lamang itong umalis. Pagkaalis niya ay binalikan ko ang mga kapatid ko na noon ay nagsisiiyakan na dahil sa takot. At ang tatay ko na panay dasal na takot din. Matapang yung tatay ko sa larangan ng baril at pakikipagbasada ng ulo sa kanto pero sa usaping multo at aswang, bagang buntot niya. Pagkatapos ng tagpong yon ay biglang dumating ang mami at lolo sa bahay. At ang sabi nila, hinahabol umano ng mga kapitbahay ang nakita kong malaking ibon sa dingbing. Dahil sa nakita rin umano nila ito, napapaalis galing sa may bahay namin. Sunod-sunod ang nangyaring pag-atake ng balbal at parang malaking ibon sa tatay ko tuwing kalagitnaan ng gabi at madaling araw. Lading mapapalako at laging inihanda ang sarili ko sa anumang pwedeng mangyari. Dahil sa isip ko noon na kung sakaling bumalik pa ulit ang mga yon, ay buong tapang kong haharapin at lalabanan o magmamakaawa ko na lubayan ng tatay ko. Dahil sa ayaw kong mawala rito. At dahil na rin sa napapagod na ako sa paglaban ng mga kumot kasi, at doong nakababatang kapatid ay dahil sa takot, may ihito sa mga kumot nila at sa kama. Kaya pala hindi lamang amoy bulok na sugat at patay na daga, kundi maamoy panghina rin nun. Pagkatapos ng tagpong yon, makaraan ng ilang araw, walang nagpaparamdam sa papay ko. Isang umaga, nablambing si tatay na analayan ko umuna siyang guwaba ng hagben. Gusto niya umanong makanamap ng sariwang hangin. Gusto niya rin lumabas-labas at masinawdan ng araw dahil sa padalyong nakaratay sa kama ay lamini daw na rin ito. Pero bago ko ginawa yun ay pinaliguan ko muna siya. Nagsalok ako ng tubig sa poso ng kapitbahay namin na pinsan din ng aking ama. Pagkatapos ng paghahanda ko para sa patay ko, inalalayan ko na ito panaog ng bahay. Habang inaalalayan ko siya, inupo ko siya sa may simento na malapit sa kalsada na nasisinawdan ng sikat ng laraw. Inilapit ko sa kanya lagayin ng tubig. Binigyan ko na rin siya ng lumang dyaryo para meron siyang mabaso nun.
Habang nagpapainit ang aking ama, ay ginawa ko ng pagwawalis ng mga tuyong dahon. Nag-ipon na rin ako ng mga sama ng kahoy para gawing panggatong. Habang nagpapainit si tatay, dumaan ang mga pampasaherong jeep. Sa mga dumadaan na yun, may sablip na huminto sa kapat ng tatay ko. Samda din na humista sa kalagayan niya. At may iilan naman na nadabot ng konting tulong. Tinatanggap naman ito ng aking ama. Sa pagkakataon niya ay nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pero, ibang awa ang naramdaman ko na makita kong inaabutan siya ng konting tulong, Sirse. Pakiramdam ko ay satad na sa buto ang paghihirap ni tatay dahil sa mga inaabot at pinatanggap ng mga konting tulong nun. Wala namang payang pagpapadala rin na yung sahod niya sa ibang bansa pero kailangan muna itong dumaan sa tito ko. Mag-iisang kapatid na lalaki ng tatay ko. Lahat nang pinapadala ni nanay na pera para sa gastos naming buwan-buwan. Mapapansin ni tatay na parang nabubuksan ng sobre na nababawasan ito bago pa man makarating sa kanya. Hindi naman ito ikinikwento ng tatay ko sa nanay ko kasi ayaw niya masiraan din ang kuya niya sa nanay ko. Lagi namang nagkakapagsulatan ng nanay at tatay. At minsan nagpapalitan din sila ng tape recorder na voice. Pero ni minsan, hindi napikulanta si tatay ng nararamdaman niya. Umabot na ng may isang taon si nanay sa Qatar. Panaka-nakala rin ang pagpaparamdam ng mga dumadalo kay tatay na mga nilalang. Pero isang gabi, binulabog kami ng pangyayari dahil ang kapitbahay namin na buntis ay binalaw ng hating gabi noon. Ay pilit kinukuha ang sanggol sa kanyang sinapupulan. Ayon sa asawa nito, nakita niya umano sa bubong ng bahay nila na parang may pulang mahabang sinulid na gumagapang sa tiyan ng kanyang asawang babae. Pero dali-dali niya ikong pinutol gamit ang kanyang matulis na itak. Mabulanan gabi niyon. Sunod-sunod na mga buntis na nabibiktima ng nilalawa na bumibisita sa gabi sa mga bahay na merong mga nagdadarang tao. At iirang buntis na rin na isinisilang nila ang kanilang sangkol na wala ng buhay. Isang araw ay nakaupo ulit ang tatay ko sa pinagupuan ko sa kanya ng mga nakarang araw. At tulad nung nangyari ng mga nakaraan, sa panahon yun ay manadaabot pa rin ang konting tulong sa mga pampasaherong jeep sa baryo. At bibigay na rin ng ibang pasahero dahil sabi ko kilala ang pamilya ni tatay sa lugar namin. Ilalong-lalo na sa may barangay. Dahil halos buong kalupaan doon ang pagmamayari ng pamilya nila. Habang nagmumuni-muni ang tatay ko sa may gilid ng kalsada, ay may dumaan na isang lalaki na nagtitinda ng isda gamit ang kanyang karitong bitulak. Napansin niya ang tatay kong nakaupo sa isang gilid at nilapitan niya ito. Binapi niya ang tatay ko. Isa siyang Bisaya. Taga Bacolod dumano. Pablo ang pangalan na pagpapakilala niya sa amin noon. At dahil likas sa tatay ko ang kabaitan ay pinaupo niya muna si Kuya Pablo para makapagpahinga saglit. Nakipagkwentuhan ito sa aking ama. Palakwento ito. Halos na kwento niya kay tatay ang buong buhay niya. May isa siyang anak at butihing may bahay na nagtitinda rin na ng mga kakanin sa kalapig bayan mula sa amin. Sa araw-araw na pagtitinda niya sa lugar namin, kahit nakaubos na siya ng paninda niyang isda, ay lagi niyang sinasadyang bisitahin si Kapay at magtatabi po lang isda para sa aming magama. Para lagi kami umanong may ulam nun. Hanggang sa isang araw, himbing-himbi ko makakalimutan ang araw na yon. Galing ako sa eskwelahan. Dahil ikalawang baitan pa lamang ako nun. Pagkagaling ko dito, napansin ko sa silong ng bahay ang kariton na isda ni Kuya Pablo. Agad-agad akong pumanik sa bahay.
At laking gulat ko pagkabukas ko ng pinto. Biglang nagwika si Kuya Pablo na dumaan ako sa gilid kung saan mga nakapwesto ang salasep. Papasok sa kwarto namin. Ang dahilan niya, dahil baka masagi ko umano ang mga kasama niya. Bagyang nanlamig ang katawan ko at tumindig ang balahibo ko sa takot nun. Sabing angay may kasama siya. Nakita ko naman si Katay sa kwarto na nakahiga sa may sahig. Tuwid na tuwid ito. Habang punong-puno ng mga nakatapa na ano-anong dahon sa kanyang katawan. Tinanong ko si Kuya Pablo kung anong nangyari sa tatay namin. At ang sagot niya, tinagamot niya ito. Niliwan ko ang mga kapatid ko na masayang nagsisikain ng pinapay na pasalubong din mula kay Kuya Pablo. Mula sa araw na yon, halos kada 3 beses sa isang linggo, bumisita si Kuya. Ginagamot si tatay. Napapansin ko din na bumabalik ang sigla ng pangamatawan ni tatay na. At aling nga kay Kuya Pablo ay gabi-gabi pa rin na may bumibisita sa aking ama. At hindi namin alam na binibilaan pala ng balibal ang paa ni tatay. Kaya kahit anong itingya ng gamot at paghuhugas ng pinakuluang dahon ng bayabas sa mga sugat niya sa paa. Patuloy pa rin ito sa pagsakit at paniniting nun. Pero simula noong gamutin ni Kuya Pablo ay hindi na rin ito malapitan ng balbal. Dahil sa malilihim na itinalim sa palibot ng bahay namin na mga pangontra o manonon. Sa kahit na anong nilalanga, ang mag-isip na dambalain ng aking ama. May mga araw din, Sir Seth, na sa tuwing bunibisita siya sa aming bahay. At naganda siya ng iiwan niya sa tatay ko na gamot. Hanggang sa susunod na linggo ay nakikita ko siya na umaakit sa puno ng niyog. At pababa siya na nauuna ang ununan. May mga pagkakataon din ako kumukuha siya ng mga dahon na halamang gamot. Gamit ang sarili nitong bibig imbis na kamay. Hindi ako pala panong sa mga ginagawa niya habang gumagawa ng damot ng tatay ko pero pinipingnan ko kung paano siya kumuha ng mga halamang gamot melon. Dami kang bibig niya at kung paano niya ito iniharhanda. Hanggang sa napigil na ang pagpunta niya sa bahay nun. Makaraan ng ilang buwan, nalaman namin na wala na pala si Kuya Pablo. Umuwi na pala ito sa Bacolod kasama ng kanyang mag-ina. Pero sa panahon na yun, para tuloy-tuloy ang gamutan ni tatay sa kanyang mga iniwang gawang gamot, ay ginaya ko kung paano niya ito gawin. Pati na rin ang paraan ng kanyang pagkuha hanggang sa pamamaraan nito. Malaking tulong naman ito sa tatay ko. At namamangha ang tatay ko dahil paano ko umano natutunan ang paggawa nun. Sinabi ko lamang na nakita ko kung paano ito gawin. Hanggang sa hindi na binadalaw si tatay ng kanyang mga bisita tuwing hating gabi at madaling araw. Pero sa loob ng 3 taon ay hindi na ito nakakalakad. At hindi man nakauwi ang nanay ko pagkatapos ng 2 taong kontrata niya. Dahil nag-stay dito sa kanyang amo sa Qatar. Pagdating ng nanay ko, kinuha na kami sa lugar ng tatay namin. Lalong-lalo na makita ang nakakaawang kalagayan ng aming ama at mga kapatid ko. Dahil gusto walang gusgusin ng tatay ko at mga kapatid ko dahil sa ako lang naman ang nadaalaga sa kanila noon. Dahil sa sama ng loob, minalay sa mga kamag-anakan ng tatay ko. Umuha siya ng piket sa barko papuntang Maynila para din nakanimog bagong buhay. Hindi na ding mabali ang pabaris naming sa bayan ng tatay ko. Nagsiiyakan na mga kamag-anakan niya kasama na ang tatay ng tatay ko noon. Dahil bakit bigla-biglaan naman daw ang naging desisyon ng nanay ko sa pagluwas namin. Wala lang maraming sinabi ang nanay ko basta sa mga panahon na yon ay bona ang loob niyang dating kami sa Manila. Sumunod na araw, nakahanda na ang lahat ng mga dadali namin noon.
Wala na rin naman kaming masyadong dadaling kasi puro luma na mga gamit namin ito. At hindi na pwedeng magamit sa pag-alis namin. Ang mga dala rin ng nanay ko ay iniwan niya sa Manila dahil pagdating pa lang niya ng Manila galing Qatar. Ay nakarating pala sa kanya ang balitang nangyari sa amin. Kaya bago siya umuwi ng Mindanao, ay gumugol muna siya ng 1 linggo sa Manila para maghanap ng matutuluyan. At mapag-iiwamin niya ng mga gamit niyang laipungar niya sa ibang bansa. Dahil planning niya na kuling tamikadad. Disyembre, 6 taong 1997. Bumiyahe kami papuntang pier para sumakay ng barko. Binuhat ang tatay ko ng 3 lalaki mula sa bahay pasakay ng inarkina naming jeep papuntang Iligan City para sumakay ng barko noon. Pagsakay ay binuhat ulit si tatay ng 4 na kalalakihan. Pagdating namin sa Manila, ay doon pinadamot si tatay at pinagtyagaan ni nanay na i-therapy ito. 2 beses isang araw. At sa awa ng ating yumika ay unti-unti siyang gumaling. At namuhay kami ng mapayapa malayo sa madilim na karanasan namin sa lugar ng tatay ko. So ayun, Sir Seth, wala nang tatay ko. Sa makabilang buhay na siya noong February 15, 2015. Hindi namatay sa kanyang sakit o kaya kinari ng aswang o balbal. Pero namatay siya sa sarili niya mismong lugar. At ang dahilan ng kamatayan niya ay pamamari ng pinsang buo na sa panahon mayon ay SPO1 ng ating kapulisan. Anak ko nung nag-iisang kapatid na lalaki ng tatay ko. Bilari niya ang tatay ko ng walang dahilan. Ang taning dahilan law sa pagpatay ay buma ng mga nabuong kwento ng mga kapitbahay at kamag-anakan ng tatay ko, puno ng inggit mga marites. Sa layan ay tatrabaho na ako sa isang ahensya ng gobyerno, ng DSWB, kung saan na-assign ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kikwento ko rin ang karanasan ko sa mga kulto sa isang lugar ng Surigao. Mapagpalang Sir sa 6 taong 1997. Ang kwento na ibabahagi ko. Lumiyahe kami papuntang pier para sunong kayo lang sa karanasan ko. Siya mo nga naglalagay ko ng 3 lalaki mula sa bahay pasakay ito ay nangyari noong 2 gulang pa lamang para sumakay ng barko noon. Itago ni Salay o sa mamalang kayahay ng 4 na kalalakihan na nagtatrabaho sa isang umalis na manalal sa Malayadar. Ay doon pinawang na si Ragay at pinagtyagaan ni nanay na i-therapy ito. 2 beses sa isang araw laging closing ako noon. At sa awa, haring lang nakahaway mula mga ni hanggang siya gumaling. Sa Quezon, as lamuhay kami ng mapayapa, malayo sa mga panahon na zone namin. Halos na ko namin na ikawento ng mga aswang. At mga nilalas na ba Sir Seth, hindi nakiwala na matay yung tao lang. Si makabilang buhay na siya noong February 15, 20. Aware din naman ako sa mga ganyan noon kasi yung lugar man ay sa kalang side o kaling ilain ng naswang ma o balbal. Yung lolo yung naman ay isa na ang yan sa kanya wala. Sobrang kamapailan ang nakatayan niya ay pamamaril ng pinbas na daong zona sa aban ulang lima. May mga naibesta mo umabas sa ang kapulisan. Mga medalyong pangalang kiraon sa malalim na ako sa ate ko. At iba't iba winaliw niya ang tatay ko ng walang balarang kagitan. Ang tanging dahilan lang sa pagpatay. Alam niyo, idol, saan ang mga nabuong kwento, hindi ako ahama kong bahay at tamaan na mangyari ang mga unang enkwentro ko. Hunulang inggit, mga halos sa casa ko. Sa ibang tao ko lang maririnigan. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ako sa isang ahensya ng gobyerno. Ika nga ni DSWD to see kung saan na-assist na ko sa imanihang lugar sa Pilipinas. Kikwento ko rin ang kagan sa ilo sa mga kulto sa isang lugar bang Suryarawar. Hanggang rapakawira lang sa gaya sila sa lugar sa Leyte. Nagpapahinga ka sa arala, mamailin niyo ang kwento ko. Tamang cellphone lamang aliasan ng habang hindi pa ko may message ako para masabi ko sa nanay ko dahil konti lang na ng panonood ko sa cellphone ang naikwento ko sa kanya. Higla na lang akong nakaamoy na masangsang na amoy. Yung para bang nabubulok na niyog na hindi ko mapaliwanag. Kasabay nun, yung mga aso ng mga tita ko sa labas, nag-iiyakan na parang pinapalo sila. Magkakatabi lamang yung mga bahay namin noon. Nung una, hindi ko ito pinapansin at tuloy pa rin ako sa panonood sa cellphone ko kasi
Ako na lang naman noong mga panahon na ito ang gising noon sa bahay. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang biglang may pumihip ng dahan-dahan sa doorknob namin. Yung doorknob namin ay sira na. Kumbaga, ikot-ikot lang kapag pinipihit. Mabubuksan lamang yun kapag inalis mo yung kalang sa taas na parang makalumang lock ng mga bahay o banyo. Pinagmasdan ko munang maingay yun. Hindi ako naimik. Binaba ko yung cellphone ko sa kama ko at unti-unti akong lumapit sa main door. Yung papalapit na ako ay doon ko naamoy yung mabahong amoy na naman. Magsasalita na sana ako kaso binigla ko na lang agad ang pagbukas. Pero kasabay ng pagbukas ko sa pinto namin, nagtahulan na may halong iyak yung mga aso namin noon. Saktong pagbukas ko, nakita ko sa tirasa namin yung kalbong lalaki. Sobrang kintab ng balat mula anip pababa. Nagtago yun siya sa sirang ref namin na nakalagay sa tirasa na yon. Open yung tirasa namin at tanaw mo ang mga kabayan sa kabilang bundok. Matapos ko siyang makita, ay umakyat yung kilabot sa ulo ko nung tumagilid siya sa akin habang nagtatago sa likod ng sirang ref na yon. Nakita ko yung kulubot niyang muka, saka yung mga mata niyang namumula dahil nasisinagan siya ng ilaw sa ibabang bahay malapit sa amin. Lumundag siya sa tirasa namin paibaba nung napamura ako sa gulat nun. Pero ito ang malupit, Sir Seth. Walang kahit anong kalabog nung tumalon siya sa ibaba. Bigla lang itong yumuko saka tumakbo sa bakod namin na halaman. Desyem, wala siyang lulusot lang ay hanggang 1997. Gawa lang aso at pusa rin amikasyo sa halarong sa mga kairang barko. May BR wire tantay si tatlong lalaki mula sa bahay pasakay ng inarkila naming jeep. No, pantangguwag mo, dalis lang yun siya. Para sumakay, pero nung talon niya sa may halaman, ay bagsahaya lamang siyang galiwa sa hatay ng 4 na kalalakihan. Pagdating wala ako sa ibang nauwa ka noon, kundi yung uli binugjang na sinatay at pinagtsyanoa din namin na isang mga sinumpay. 2 beses, alam kung bakit sinundan ko din siya sa wawa ni Laring Dumika ay unti anang nawasawin nalig gulan. At namuhay kami ng mapaya. Biglang bladarius na madinim ng kalasasan na naka-enkwentro kami ng lolo ko sa other na peraway ko. Yung mga panahon na nangyari ito. So kayon, Sir Seth, ako mismo yung wala sa kasay sa aktura ng kung ano man makabilang mabuhay lang siya malangis na lalabran ng 2015. Hindi namatay sa mapasaking nila ako sa kinayon na baswaya o balbal. Wala na ako yung naman tayo sa sarungan niya mismong lugar. Pero nung patralay lalo kamatayan niya, bigla na lang maiyamipan sang buo ko na sa kalungan na yun sa uluan ko ay SPO1 ng apay mo katulad sa mataas na ginagawang balak ito lang nag-iisang kapatid na zakay na mahanap lahay namin. Binaril niya ang tatay ko ng walang nung dumapo siya doon ay narinig kong humuni at lang ngakilala na sa pagpatay. Babay rin na ng mga nabas sa mawel lang kung nabahay kapi makahalo ka mag-anakan ng tatay kong puno sobrang yakot ng kakalala kailang mga panahon na ito pero pilit sa mainit talarabaon na ako sa isang ahensya ng gobyerno. Saka ako sa MDS saban niya na kung saan na-assign ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Susukan nung bumaba dito. Kikwento ko rin ang karanasan sa hikwas sa melakahan daw ng sausang unagar ng Surigao. Hanggang sa karanasan para sa nabar sa nanginaya. Naamsaw ka rin ba pero ang kwento ko, harang natatakpan ng mumaari mo sanang gabi na yun. I-message yo ako para basta hindi ko siya lang basahin ko na ulit siya. Konti lamang, nagulat na naman ako ng makangang garing malong na sa kanya, humihit sa pinto namin. Nakaupong aso siya doon sa mataas na pader ng ginagawang bahay. Hindi ko alam kung nagbago ba yung anyo niya o ano. Pero pagkatapos nun isinigawan ko na yung lola ko sa loob. Pero hindi siya sumasagot. Yun pala ay masama ng pakiramdam ng lola ko. Doon ako napaisip na baka kaya yung aswang na yun ay gustong pumasok sa bahay namin.
dahil naaamoy niya si Lola na merong lagnat ng mga gabing yon. Yung ginawa ko ay dinuro ko siya ng pamalo ko dahilan para iprovoke siya papunta sa akin. Para pa nga siyang humahagikik na nakakainis. Napakalakas ng boses ko nun. Pinagmumura ko siya. Hindi magtagal ay lumabas na yung ibang pinsan ko sa ibang bahay. At nagsimula ng magbukasan yung mga ilaw nila sa labas ng bahay nila. Nung nilingon ko na siya, Sir Seth, nawala na siya dun sa pwesto niya sa may taas. Tinanong nila ako kung anong nangyari kaya nakwento ko naman yun sa kanila. Nagdesisyon sila na samahan ako. Libutin yun mula sa garahe namin hanggang doon sa hardin ng lola ko. Akala ko, doon na natatapos yung senaryo na yon. Nagkamali ako. Bumalik ito. Nung madaling araw din na yon. Pero nung oras na yon, iba na yung nakita ko. Isang malaking aso na nakatungtong ang dalawang paa sa bintanang salamin namin. Bintana kung saan naroroon nakahiga banda si Lola. Kaya nung nakita ko yung anino ng aso na yon, dali-dali akong lumabas at umikot sa bintana at nakita ko pa rin siya doon na para bang hindi natitinag sa akin. Kinuha ko yung itak ng lolo ko na naiwan niya, saka ko siya sinugod. Mabilis siyang kumilos. Mataas yung kada lundag niya. Dagdagan pa ng nakakairita niyang hagikik na para talagang nang-aasar. Winasiwas ko yung itak ko hanggang sa tumama yun sa bandang tagiliran niya. Dahilan para masugatan ko siya ng konti. Saka ito tumakbo. Nang makalayo na ito ay bigla na lamang itong nawala sa may halamanan. Disyalo sing lahat sa mga dahay bahay namin 97. Hal sa tahulan na mo, asong yasay kami mamuna kamo siya nung banas ng kain ng parko. Biliswat yan mo sa ng tatlong lalaki mula siya sa instas sa kailan pero ang handaming jeep. Hindi mo talalang kalasing ni may mga ganun panggal sumatay sa amin nun. Pagsakay ay binuhat ulit si tatay ng 4 na kalalaki. Ilang araw ang lumipas, magabating sa amigas na mayalinan. Ay doon pinamalim na siyang tagayin na wala ko. Inagtsagaan ni nanay na i-therapy to. Hindi na siya nagpakita doon dalawang beses sa isang araw. Yun ang akala naming lahat. Pag sa awa ng ating lumika, ay lalo na nung umpisa siyang mamalento yung lola ko. At namuhay kami na rumukulya sa asmalalayo sa madilim na karanasan na lang sa hupa namin sa labas sa lugar ng tatay ko. Ayon sa kanya. Sa ngayon, Sir Zung, umano yung kumaring alazab dalay ko. Si Makabyong kahuhay na siya noong lugar rin left na ba na magkatapos ng bahay namin. Hindi namatay sa kanyang sakit. Travel yung may namin, siya sa akin noon balbal. Sa wala man lang niya sasabihin niya mismong kaya daw pala hindi yun nakatangday inda sa bahay layan niya. Ay pero mariligan na daw yung wala siyang buotaw na sa panahon na yun. At minsan na intes siyang uwan na hanggang na sa untot tagi ng lolo ko dahil anak ito ng nag-iisang ima nila may umaure ko noon pero vinari na niya ang tatay ko ng walang daydan. Sinabi yun na daydala ang lolo ay lola na wag tatayuso na gano'n ang kwentong na mga kermo kabahaya di lamat na salang tarinay kong yan. Puno ng inggit mga marites. Although noong mga panahon na yon, sa ngayon ay nagtatrabaho na asi sana hensya ng gobyerno ko nang mag-isip o hindi na ba yung mga ganon dahil kung saan na asiwalas di naman itahol na sa kangkalin versus mula nung naka-inkwentro may nang guay ng kanay o sa kusosang na kami hulto sa isang lugar ng Surigao. Kumbaga matagal na makanagahan sa karanasan ko sa isang lugar sa Leyte. Kaya doon na lang pagtataka ko at kung sakali mapiling yung ang iwasinawin ng lola ko na maaari po sa narin na yon. Message sabi ko lasabi usala na ko na hilin ko. Konti lamang ay naman kay lola ang naikwe makayon sa anong anak ng kumarin niyang si Mang Mauro na dating namamasada sa lugar namin. Tumigil na umano sa pamamasada yon. At nabalitaan na lamang namin na parang nagkasakit umano at hindi na naglalalabas ng bahay. Yung mga sumunod na araw, parang naging komplikado na. Dahil hindi lang isang beses kundi halos gabi-gabi na itong panay ang huni at kalampag sa mga bubungan ng bahay namin. Pati na rin sa mga pinsanan ko. Ang sabi ni Lola,
Pupuntahan niya umano yun bukas na bukas yun para kumprontahin. Ginawa niya yun. Pero bago pa makalabas ng pinto si Lola, may nakita kami sa labas ng bakuran namin doon sa harang na halaman sa ibaba ng terasa. 3 tao yun. Nakatuon ang tingin sa terasa kung nasaan kami ni Lola. Tinanong pa yun ni Lola kung ano ang ginagawa nila at kailangan nila doon. At sinong hinahanap. Tumingin silang 3 kay Lola. Napakatalim ng titig nila noon. At nagsabi ng, "Yung apo mo, masyadong pakialamero yung apo mo." Sabi ng isang matandang babae na nakaitim na duster. Nung narinig ko yun ay bigla akong kinilabutan. Pagkatapos ay nilingon ako ng lola ko at sinabi niya na pumasok na daw ako sa loob ng bahay. Nilapitan sila ng lola ko at sinabi na wag na wag umano silang magkakamaling galawin yung apo niya at malilintikan sila. Pero tumawa pa yung 3 na yon. At sinabi sa lola ko na, "Anong magagawa mo, tanda? Tingin mo ba kaya mo kami? Ngayong wala na ang asawa mo. Patay ng bantay nyo dito." Dagdag pa nilang 3. Tinutukoy nila Sir Seth ay yung namayapa kong lolo. Pinatay yung lolo ko sa probinsya kung saan siya nagtatrabaho bilang karpentero. Kaya ganun na lang kalakas ang loob ng 3 na yon. Para ganunin si Lola. Sumagot naman si Lola sa kanila. Hindi pa patay ang bantay. Kaya natigil yung 3 sa pagngiti nila nun. Nakasilip kami sa bintana. Pinagmamastan sila. Matapos sabihin ng lola ko yun sa kanila. Sa lola ko ay aling-anim tamlay na yun bagong bantay na tingumayahi gawing bakulatang hiyar para sumakay ng barko. Wala daw magagawa yun uhan na nalalang sa nirang lalaki mula sa bahay pasakay ng inarkila naming jeep. Pero nung magkasla sa lidato sila para sumakay lang na lulusal yung lola ko sa kanila. Pagsakay ay binawat parang natalang tayo matakalalahihan. Bigla sila ang minsan sa manulasan at umalis. Ay doon pinagamot si tatay at pinagtiyagaan ni nanay na itera. Bulungguro ako ng mga panahon na walo ay leses isang araw. Bakit sa panahon pangin sila nagsilabasan? Awa ng ating lumika. Ay latang tanong ko sa Lord siya ay ano sino yung sinasabi niyo? Abang wala kami ng mapayal papalayo sa madilim na karanasan namin. Ang buwa kalakaw ay sinanay ang bantay na yon kaya nagbahala ako kasi sa ngayon Sir Zay anda na rin siya. Wala nang tatay ko, pero nagkamali ako. Sa makabilang buhay na siya no, ang taong February ko linang gandahin. Yung bagong yari na inay sa kazazamil na kaya kinain ng aswang, upal wala na iba. Pero namanday siya sa sarili niya mismong lugar. At ang dahilan ng kamatayan niya, lumipas sa ilang taon ni pagdangtabi sa zonyaning na yun sa panahon na yun, ay halos hindi ko ilan hindi isip doon ng apulisan ng ibang bansa ako. Anak ito lang nag-iisa lang na taon na rasay ng basa at sa loob ng 6 na taon na yon. Binaril niya, hindi naman lamang ang kulang ang pahirasyon sa amin gawa ng ang tamang dahilan alis sa pandiam na ay bunga ng mga nabuong kwentong nagkasyayon na ako mabalayaw ng mag-alaklan as rasahong. Puno ng hindi po ako mga ngari sa tayo namin. Sa ngayon na hintatas ako rin ang isang talasya na siya ng gobyerno sa Misabales, ang DSWD. Nagkaanak na rin kasi namin saan na-assign ako sa iba't ibang lugar. Sa labag-usapan namin mag-asawa na maiwain yung kunin na alalan sa malaw si Zayo Carmela sa isang lugar ng Surigao sa amin. Hanggang mukha sa nasyado na sa isang may lugar sa kanila minay, isa pang napaka-aranjam na aliyah may iyaliwanag way pangyari ang mga naroroon. Maaari po sanang i-message yo ako para masabi ko sa nanay ko dahil isang linggo simula ng on-real na ang bansa. Ang naitinawagan ako na sa kanya, kaya hinatnangamusta ito sa akin. Nagtanong kung hindi daw po ba ako magpapakita sa mga magulang ko, lalo na sa lola ko. Nagkaroon din kasi kami ng tampuan ng aking ina nung mga panahon na ito. Ang tangi ko na lamang nasabi, susubukan ko at ayoko ng gulo. Siya namang sinang-ayunan niya noon. Nag-usap kami ng maayos ng partner ko tungkol sa pagliwas namin mag-asawa, kasama ang anak namin na 8 buwan pa lang noon. Pumayag naman ito at nagpunta nga kami doon.
Bagay na hindi ipinagpalagay ng loob ko. Hindi dahil sa tampuhan namin ng nanay ko kundi yung mga bagay na sinabi ng lola at mga kapatid ng lolo ko sa akin bago ako makaalis ng bansa noon. Sinabi nila ito sa akin noong pagtapos magpunta ng 3 aswang sa labas ng bakuran. Nag-usap-usap silang mga matatanda sa bahay noon. Meron silang sinasabi na kanino umano binigay o iniwan ng lolo ko yung mga gamit niyang pangontra sa mga masasamang elemento ng dilim. Agad naman nila itong hinanap sa ilalim ng cabinet ng lolo ko. Nahanap nila ito at binuksan. Kulang umano yon ng isang bagay na isa sa pinaka-importante ayon kay lola. Dahilan ng pagkatanong nila sa akin kung may kinuha daw pa ako sa mga yon. Wala po. Yun lang ang tanging sagot ko sa kanila. Dahil wala naman nga akong pakialam sa mga ganong bagay na meron silang mag-asawa nung araw. Katwiran ko, gusto kong mamuhay ng normal. Hindi katulad nila. Pero hindi naging ganun ang nangyari. Yung bagay na nawawala at hinahanap nila ay nakita ng lola ko sa ilalim ng higaan ko. Dahilan para magalit ito sa akin. Hindi ko naman alam na naroroon yon. At ang alam ko dati ay nung buhay pa yung lolo ko ay palagi ko siyang nakikitang nahiga sa mahigaan ko kapag nasa trabaho ako. Yung bagay na yun, Sir Seth, ay parang maliit na botelya na may lamang parang langis sa loob. Hindi ko naman tinanong yon sa aking lolo dahil lagi niyang dala yon. Ang pagkakaalam ko lang dati, sabi niya, bigay yon ng mga diwata sa probinsya para magamit niya kung nasaan man. Napapailing na lamang ako ng mga panahon na yon. Dahil siyempre, akala ngayok naman na yung alas yung mas emirate. Umayahi kami papunta. Wala din may alumara si Makrempa na sinasabi niya na iiwan niya daw siya ang wantang tatay. Kapag na wala alam siya sa bahay. Tapos ang walino sa akin para mabilagit namin. Papuntang Iligan City. Hindi niya nagawa alas sumakay ng barko noon. Dahil nga pumanaw siya. Pagsakay ay binuhat ulit si tatay ng 4 na kalala. Balihay sa pagluwas namin, sir. So dating namin sa Manila. Ay dubalay naroroon sa Makarday at pinagtiyagaan nila. Marami na yung naglagaw doon. 2 beses marami ng kabayang na itayo. Pagkatapos ang awal ng ating lumika ay unti, hindi ko na halos gimala yung mga tao doon sa bali. Alam mo, wala kami na pa malayo sa madilim na karanasan namin. Fast sa lugar ng tatay ko. Nung gabi na yon, maayos o yung sa ng mga pangyayari ko lalo ng tatay ko. Pagsapit na, sa maklaya lang buhay na siya noong February yung anay mo ay nag-itisang umiyak ng napakalakas na walang bilang ay sa kanyang sakit o kaya kinain ng asma. Yung mga asma mahal nag-iyakan na para meron na matay siyang sa sarili niya mismong lugar. Bagay na nagpakalalas sa dalam kabarayan niya. Ay pamamaril ng pizza yung pakura sa zaman ng hunggal yan na yun. Ay SPO, while malamig naman yung lizarto namin pero para ito naman naglaisang kawatagid na lalaki nang di ay siya na lumabas. Binaril niya ang tatsa. Sabi mo naman walang dahinsan ko na mga oras na yun. Ang tanging dahilan lang sa bas na nailabas ko ng pinto na yung alam mo na bago pa po wala na sa terasa namin. Bahay at kamag-anakan ng tangilila kaming nakarinig ulang Indiang mga sanitizens ibon. O parang tunog sa ilan na trabaho na ako sa isang kuhensya ng gobyerno. Dahil sa maliliyakan ulit yung mga aso saan na-assign ako sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Napabanggit ko yan doon sa mga nasasanuos ng laki na ito sa isang lugar ng Surigao. Ang agad nyo hanggang sa karanasan ko sa isang lugar sa bata dito. Mawalang sakaling mapili nyo ang kuwan. Hindi kayo makakalapit dito. Maaari po sanang ako naman sa inyo para masasabi ko sa nanay ko dahil yung ginawa ko yung muna ako sa papag namin at tumilang sa naligiwayan ko sa kanya. Ang mga pinsan ko naman ay kumuha ng mga maiinom at tatambay din muna umano sila sa amin. Umalis sa mga ito at bumili na rin ng Yossi at naiwan akong mag-isa doon sa terasa. Pagkatapos nilang makaalis, bigla akong may nakitang dumapong malaking ibon sa bubong ng kapitbahay namin. Tapat yun mismo ng tirasa namin, Sir Seth. Nakatitig lang to sa akin. At ako naman ay walang reaksyon sa kanya. Nakatitig lang din ako sa kanya noon. Halos 1 minuto kaming nagkatitigan.
Hanggang sa nagsalita ako ng, "Anong kailangan mo dito? Ikaw pa ba yung isa sa mga matatanda na pumunta dito noon? O dayo ka lang? Bumaba ka dyan at lumapit ka dito kung kaya mo." Samit ko sa kanya. Tumawa ito na parang tunog uwak. Tumingin sa akin at biglang lumipad sa bubungan. Paglipat niya sa may bubong namin, ay ramdam na ramdam mo yung parang pagdiin ng bubong na, alam mo yung biglang bumigat yung nakapatong doon. Lalong nagtahulan yung mga aso at nagising sila lola sa bahay. At nagtanong kung ano yon. Sabot ko na lang ay wag lalabas sa tilakang pintuan. Hindi ako umaalis sa kinauupuan ko. Inilawan ko na lamang yung bubuhan namin na dinapuan niya. Walang ano-ano. May isang kulay itim na mahabang buhok na dumungaw pabaliktad sa may bubungan namin. Sumilip sa akin yon. Napakapangit ng itsura niya. Nakangiti ito. Naglalaway. Tapos, nagsalita ng boses na parang daralgal. "Ikaw nga lalaki. Ikaw nga yon," sabi niya. Sinugot ko siya ng, "Anong ako?" Sabay tumayo na. Saka ito bumagsak sa ibaba ng terasa namin. Nakatingala sa akin. Humahagikik siya na para bang natutuwa na ewan. Sabi ko sa kanya, "Bakit ka nandito at nanggugulo ka sa amin?" Tinuro niya lang ako sabay sabi, "Ikaw yung bantay na matagal na nilang hinahantay at gustong patayin. Pero hindi ko makita sa iyo yung kilabot gaya sa naunang bantay dito." Laki siya na tayo man sa akin nga galing na yung 1997. Napaka-weird no, may ahi kami papuntang Pierdo. Kasi makalibantay na ako, takot to kinilabutan na yung tatay ko ng 3 lalaki mula sa bahay. Pasak nalikod yun yung agawan sa dyan yun dahil papunta na yung dead kami hodong gabi na yun para sumakay ng barko noon. Kakaiba siya. Pagsakay, abihuan na ulas kita na sa alibas sa kalalasin kong pagdating ko namin sa lagla niya, tsura niya na may ayos na ilanggahot si tatay at pinadlagalaan niya na yung siya sa akin sabay sambit na 2 beses sa isang araw. Hindi ko to ginusto. At sa awa ng abalama ang ra ay unti, ramdam mo dyan naman yun. Laling di ka lang nawalay, karaay mo na ay ara sa malayo sa madilim na karanasan namin. Hindi siya nagrarot sa akin, ramdam ko yun. Kaya nagtataka ako dahil sa ngayon, sir, sa ibang bantay yung nakita tatay ko. Kalmado kasi makabilang buhay na siya noong February 15, 2015. Nagtanong ako sa kanya kung tayo ay bantay sa kanyang sakit o kaya kinarin sa swanya ay ebalbala o man siya. Pero naman sila wala sa saloy niya may sasabalar. At ang biyambadaan na amo ay yan siya doon dahil naaamon malaw man yung anak sa meroho na sa panahon wala naman daw siyang balak kayo na SPO1 ng ating kapsasayang mabango lamang umano ito para sa kanyang ito ng nag-iisang kapatid na lalaki ng tatay. Isa lamang umano siyang yanggaw. Binaril niya ang tatay ko ng walang dahilan. Tinanong ko sa kanya kung ang dahilan lang sa malayan tayong hul sa lolo ko ay bunga lang sa malabantay wes na sa mula kapitbahay at mag-anakan ng tatay kong dahil umano sa isa sa aswang sa mga marites. Bago umano ito namatay, sa ngayon nga sasarabaho na ako sa isang garahensya ng gobyerno ay naroroon diya sa WD. Kung saan na-assign ako sa iba't sinabi ko na lamang sa kanya na wala akong balak manakit sa mga awen ako rin ang karanasan ko sa mga basta to sa isa mong sila sa badawa talunan taga sa amin hanggang sa karanasan ko sa isang lugar sa Miloke. Dahil wala naman ako sa pakalasasal nila ang kwento ko. Maaari po sana alam ko. E message yun niya masabi ko sa nanay ko dahil kung ako pa sa patong yan ulit, ay tumingin siya sa akin na kasi yung kwento ko sa kanya. Kakaiba kang bantay. Ramdam ko sa'yong hindi ka nananakit na walang matibay na dahilan. Hindi ko man lang naramdaman yung pagdibok ng puso mo na mabilis. Saka ito umalis. Nakatimin na lamang ako sa pagalis niya. Maya-maya pa ay tumigil na naman yung tahulan ng aso namin at pag-iyak ng anak ko. Pagdating ng mga pinsan ko ay parang walang nangyari at nag-umpisa na kaming magkwentuhan. Sila naman ay nagiinom. Hindi naman po ako nainom noon kaya kumain lang ako. Kinabukasan ay nakwento ko yun sa lola at asawa ko.
Nabanggit ng lola ko na may babae daw na bata-bata pa na hindi taga dito na pagala-gala sa labas. Yun siguro ang babae na nakita ko sa terasa nung gabi, sabi ko sa kanila. Buti umano at hindi ko hinataw at nagpag-abot kaming dalawa. Sabi ko naman na hindi ko naisip yung ganun nung gabi na yon. Na para bang expected ng katawan ko na makita ko siya. Iba yung pakiramdam ko. Walang takot o kung anuman. Kaya lumipas ang kinabukasan, nagpasya na kaming umuwi ulit sa Zambales dahil 3 araw lang ang inilagi namin doon. Wala na akong ibang naramdaman pagkatapos nun pero ramdam ko siya sa paligid. Nakamasid. Minsan pa bago ang uwi namin kinabukasan ay naglitrato kami sa garahe namin at aksidenteng naisama siya sa litrato na yon. Naroroon siya sa may bubungan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,